Oh pare, ba't ikaw ang gumagawa niyan? Under ka ba? Pare, hindi naman natin gawaing mga lalaki yan eh. Hayaan mo na yung misis mo dyan na gumawa niyan. Malamang mga igan pamilyar na kayo sa mga ganyang salitaan ng ating mga barkada o ating mga tropa. Yung tipong pag nakita ka nilang tumutulong sa gawain ng bahay tulad ng paglalaba, paghuhugas ng plato o paglilinis ng bahay, ang thinking agad nila is isa kang under o sunod-sunuran sa iyong asawa. Pero hindi naman natin sila masisisi kung ganun yung tingin nila, lalo na kung hindi pa naman nila nararanasan. Kasi nga, sa nakikita nila, nakakala nila porkit ginagawa mo yung gawain na para sa mga pambabae is under na. Pero yun ay isang malaking mali. Dahil hindi mo naman ginagawa yung bagay na yun mga igan dahil sa napipilitan ka lang or dahil sa takot ka sa iyong asawa. Hindi naman porket igan na ikaw yung nagpo-provide ng mga gastusin sa bahay or ikaw lang ang nagtatrabaho dyan sa inyo is gagawin mo ng utusan o katulong ang iyong kinakasama o ang iyong asawa. Igan, tandaan mo, hindi naman kabawasan sa pagkalalaki ang pagtulong sa gawaing bahay. Dahil igan, aminin man natin o sa hindi, isa sa pinakamahirap na trabaho is yung gawaing bahay. Akala lang natin madali kasi hindi tayo nandun sa lugar na yun. Dahil buti pa nga tayo mga nagtatrabaho, nakakapagpahinga-pahinga tayo sa ating trabaho. Minsan nga nakakaupo-upo pa tayo, diba mga igan? Pero yung mga asawa natin na naiwan dyan sa bahay upang gampanan ang pagiging housewife, ultimo pag-ihilang niyan, kahit na yun na lang yung pahinga niya, is meron pa rin kasunod dyan or merong bumubuntot na ating mga junakis, diba mga igan? Kaya nga malaking bagay na makatulong tayo sa kanila kahit sa araw man lang ng ating day off, kasi yung araw na yun na rin yung araw ng kanilang day off, or kahit papaano is makapagpahinga-pahinga sila ng kahit konting oras man lang. Napakalaking appreciate na sa kanila mga igan na kahit papaano tulungan natin sila kahit sa paglalaba man lang. Kung hindi ka marunong maglaba, kahit sa paglilinis man lang ng bahay, or hindi ka man marunong maglinis ng bahay, sa pag-aalaga na lang sa iyong mga anak. Kasi napakahirap talaga nun. Kahit isang araw ka lang dyan sa bahay, tapos subukan mo yung mga ginagawa nila, kawiigan, baka sasabihin ko sa'yo, isang oras pa lang, baka sumuko ka na at magsisisigaw. At baka nga mapaiyak ka pa sa sobrang pagod or sa sobrang inis. Kaya yung mga naririnig mo sa yung mga barkada, na kapag ka nakita ka nila na tumutulong sa asawa mo, tapos uudyukan ka pa nila, na ano ba yan pre? Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Under ka ba sa iyong asawa? Sinasabi ko sa iyo, hindi under ang tawag dyan igan. Ang tawag dyan, tulungan. Tulungan mo man lang ang iyong asawa kahit sa kakaprasong oras o kahit sa maliit na bagay na pagkilos dyan sa inyong bahay. Hindi yung pag-uwi mo sa bahay galing sa iyong trabaho, kailangan aasikasuhin ka pa ng asawa mo. Yung tipong uhubaran ka pa ng medyas, mamasahihin ka, tapos kailangan may nakahain na pagkain dyan. Dahil kung wala, magwawala ka. Very wrong yun mga igan. Hindi napakagandang huwaran yun para sa yung mga anak. Dahil mamamana nila yan kung ano yung nakikita nila sa iyo na ginagawa mo dyan sa inyong bahay, or kung ano man ang ginagawa nyo dyan sa inyong bahay. Paglaki nila, promise igan, maa-adapt at maa-adapt nila yon. At yan ang wag na wag mong subukan mangyari. At sa kaigan, yung mga barkada, nandyan lang yan, hindi yan mawawala dyan. Pero ang makakasama mo sa habang buhay hanggang sa pagtanda mo is yung asawa mo sa hirap at kaginawaan. Kaya wag na wag kang makikinig sa mga sinasabi nilang hindi magaganda tungkol sa pagsasama nyo.
dahil walang ibang magtutulungan Igan kundi kayong dalawa ng asawa mo. Kaya nga ang payo ko sa inyo mga Igan, hanggat maaari, magtulungan kayo ng kinakasama mo. Huwag kayong magbilangan ng ginagawa. Pagkus tulungan mo siya, huwag mong ipagkait yung konting oras na pagpapahinga man lang para makapagpahinga-pahinga man siya kahit papano at kahit papano maginawaan. Napakalaking bagay na nun mga Igan. Nako, promise Igan, pag ganyan ang ginawa mo, never na never kayo mag-aaway at never na never kang pag-iisipan na iwanan ng iyong partner. Kaya gawin mo ang lahat para naman makatulong sa kanya. Paano, hanggang dito na lang mga Igan. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!